Okay. Okay, start na po tayo. Paalala ko lang po, yung mga nakaraan natin mga pinag-aralan ay yung April transactions as if no time na yan ay dadalawa lang ang book natin. So general journal at saka general ledger lang. So ginawa natin lahat ng transactions sa general journal. Mapa-cash o non-cash transactions ay lahat diyan nagsama-sama. Okay. So yung May at saka June, as if apat ang ating libro. Kaya gumawa tayo ng cash receipts journal at saka cash disbursement journal. Para makita naman ng mga apat ang libro kung paano mag-journal, paano maglagay ng mga entries sa CRJ, yung mga gusto ng template, yan. Ang template hindi po fits all. So, kung ang template ko ay hindi babagay sa'yo, palitan nyo. Kasi kanya-kanya tayo ng negosyo. Kanya-kanya tayo ng gamit ng mga account titles. So, nasa sa inyo po yun. Basta lang nakuha nyo yung prinsipyo kung paano ito ina-apply. So, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Yun ang kunin nyo dito sa ating pag-aaral ng bookkeeping, yung principle po nito at i-apply nyo sa inyong business. Mahaba-haba na po yung introduction, 4 minutes. Kasi mahaba-haba po itong gagawin natin. Posting po ng entries papuntang general ledger. So ang general ledger yan na po yung summary. Hindi po diyan, ang tawag po sa general ledger ay book of final entry. So at ang general journal at kasama yung kanyang equivalents ay yan po ay original book of original entry. So lahat po ng transactions nandito po sa journal. Wala doon sa ledger ng day-to-day transactions mo. No, itong General Journal, as if, balikan po natin itong April, as if dadalawa yung libro. General Journal at saka General Ledger. Ginawa ko na lang pong kunyari monthly kasi kakaunti lang naman po yung transaction. 15 transactions lang po yata yan. O 16. So, dahil kakaunti siya, kayang-kaya po natin i-ledger every 7 days. Ang alam ko kasi kapag dadalawa libro every 7 days kasi masyadong maraming nasusulat. Pero kung ikaw ay maraming libro, kagaya ng si RJ, si DJ, monthly po ang total nun. So monthly ka maglagay sa ledger. Yun po ang intindi ko sa RRV-1 ha. Kung meron kayong ibang interpretation, nasa sa inyo na po yun. So, nakita po natin dito, may transaction tayo ng April 1, 2024 na tayo ay tumanggap ng pera na 30,000 saka yun ay service revenue. Kung pagdating po sa mga merchandising yan ay sales, gross sales, 30,000. So ililipat na po natin tong cash on hand na debit. Tignan nyo po ha, debit side. So pupunta po tayo sa ledger. Ganito po ginawa ko sa ledger. Nilagyan ko ng color coding. Lahat ng kulay red na makikita nyo, yan lahat ay real account. O ibig sabihin ng permanent account. O ibig sabihin nyo lahat ay lalabas sa balance sheet. Yung black na makikita nyo mamaya, ito po, lahat po yan ay temporary account. Lahat naman po yan ay sa income statement. Pero bago tayo pumunta doon, meron pala tayong beginning balance. Buti nakita ko ito, itong cash in bank, na mayroon tayong 1.4, 1,400,500. Saan nakuha yon? Di ba bago ka nag-start ng taxable year, o yung taxable quarter, quarter lang po ito nagawa natin. So, meron kang cash in bank na 1.4, 1,400,500, accounts receivable na 20,000 and so forth. Hindi ko na isa-isahin. So, yan ang mga beginning balance mo. So, isurvey lang muna natin itong ating usually permanent accounts ang nandyan. Kaya sila yung inililipat mo next quarter o next year. Tuloy-tuloy po sila kasi permanent, 'di ba? Ang permanent, di permanent, hindi natatanggal, 'di ba? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kaya nga sabi ko lagi ang bookkeeping common sense 'yan eh. Kung ano nababasa mo, 'yun. O, so nakita po natin debit, usually ang asset debit. Ngayon sa ating pinag-aaralan ay ang asset ay debit, credit ang liability at credit ang equity, owner's capital. Okay, so yun po yung mga balanse nila na sumusunod. So wala tayong cash on hand na balanse, nandun lahat sa bangko. So tignan po natin, survey po natin. Sorry na lang yung mga naglalag, medyo nagkikilo na sila ngayon.
Meron ka palang office supplies na natitira pa na worth 50,000. Tapos meron ka ring laptop na worth 50,000. Sa laptop mong yon, meron accumulated depreciation na 10,000. So inassume ko na monthly lang po yung monthly po yung 10,000 na. So as we go on sa ating transactions, inassume ko siyang 10,000 every month yung depreciation ng laptop na yan. Okay? So ano? Uh, tawag dito? Hindi ka kapani-paniwala kasi 5 months lang ubos na, hindi dapat ganoon. Pero dahil tayo po ay nag-aaral, kaya bahala na po kayo kung gusto niyo gawing 3 years yan o 5 years yan. Kung pang-gaming ang laptop mo, magtatagal yan 10 years, edi ko ng 10 years. Nasa sa iyo po yun. Walang aaway sa iyo. So, survey po natin yung mga ano kung nalipat. So, tingnan po natin maigi. So, sa owner's capital, meron ka 1.5 million na nalipat. So, gusto kong makita parang may kulang. Parang may kulang. Baka magka-problema tayo mamaya. Hindi tayo babalanse, okay? Inuulit ko, isa lang ang mali mong hindi na ilagay, hindi tayo babalanse. Accounts receivable na 20,000. Okay, so lagay na po natin. May beginning balance tayong accounts receivable na 20,000. Okay, so ganyan lang po, ililipat mo, beginning balance, lalagyan mo ng word of office supplies, meron na yun, equipment, laptop, meron, accumulated depreciation, meron, accounts payable na 10,500, mukhang wala yun. Okay, so nasa credit side si accounts payable na 10,500. Accounts payable. Magkamali ka lang ng ilalagay mo, hindi ka na balanse. Pag hindi ka na balanse, sakit sa ulo na po yun. Hirap maghanap, lalo na kung napakaraming transactions. Ito nga ang kakaunti, kandahilo na tayo eh. Yung pa kayo sa actual. So, accounts payable, nawawala. Unearned accounts, ayan. Credit side is 10,500. Tama po ba na meron tayong nakalagay? No, tama po ba yung 10,500? Yun po yung tanong. Tama ba? Kasi, ayun, tama. So, balik na po tayo sa April transactions. So, meron kang natanggap na cash on hand na 30,000 noong April 1, 2024. So, lagay na po natin 30,000 cash on hand, debit side. So, ilalagay mo po dito 30,000. Huwag mong papatungan yung beginning balance kasi wala ka namang beginning balance eh. So, zero siya. Ayaw mo lang, leave lang. So, April 4. This time, hindi na po ako nilagay ko lang po yung date 04-24. Pero hindi na po tayo magde-date. Ano po, sayang pa yung oras natin. I-assume nyo na lang na may date yan. Para tuloy-tuloy lang po tayong naglilipat kasi nakakalimot tayo minsan. So napansin nyo po, meron pong account code. Yung account code ay hindi po yan permanente na nakapag cash on hand 102. Gawa-gawa lang po yan ng bookkeepers. Cash on hand, debit, ano yung credit natin? Revenue. So, teka muna, balik tayo doon, 102, balik tayo. Yan po, RF, yung reference, 102. Pag nalagyan mo na ng 102, ibig sabihin doon, na ano mo na i-post mo na. May mali pa tayo dito pala, may nakalimutan tayo. Sa RF naman dito, kasi i-assume natin na page 1 po yung April. So, yan ay GJ, General Journal, page 1, GJ1. Okay? Kung gusto mong gandahan, di dash 1. Punta na tayo sa revenue na 30,000. Credit po siya, di ba? 30,000. Wala pong beginning balance yan kasi po temporary lang po kasi yan. Okay, so April 4 po yan. Saan po galing yan? GJ1. Pwede rin pong small letters po yung GJ nasa sa inyo. So, anong number niya? Tandaan niyo po, 600 ang code. Kailangan nyong ilagay. Dahil sa dami ng inyong ginagawa, makakaligtaan ninyo yan. O, ngayon, halimbawa, nasi CR ka, o di takbo ka na sa CR. Alam mo kung saan, pagbalik mo, alam mo kung saan ka tumigil. Percentage tax expense. Kasi kada tayo ay nagre-record, yung dadalawa lang po ang kanilang libro, kada kayo may sales o revenue na natatanggap, ay dapat nagre-record kayo kaagad ng percentage tax expense kung kayo ay itemized, kung kayo ay
ay BMBE at kung kayo ay, ang tawag dyan, OSD, graduated. 'Di ba? Ganun yon. Ngayon, kung ikaw ay 8%, hindi mo, no need na ito. Hindi na kailangan. Pero dahil generalize ko, gusto ko rin turuan yung mga iba na hindi lang 8%, kaya po meron yan. Every time na ikaw magbenta, ay meron po yan. Okay? So, percentage tax expense 900. So, dahil expenses siya, kulay black po tayo. 'Di ba? Percentage tax expense, debit, 900. Tama ba? CJ 1. Importante po yun ha. So, 850. Tandaan nyo po, 850 ang code. Payable, percentage tax payable, 900. GJ1. 530. Ayan po, 530. Ay, sumobra pala ako. Kaya pa ba? Kung ngayon pa lang nangalay na kayo, ibig sabihin nun, hindi para sa inyo ang bookkeeping. Ngayon, meron kang prepaid rent. So, asset po itong prepaid rent. Binagbayad ka nang hindi mo pa nako-consume. Kaya auno ng April. So, prepaid rent, 10,000. Siyempre, asset po yun. Prepaid rent, 10,000. GJ, sa paulit-ulit natin ito, for sure, matatandaan mo na, 113. Siyempre, kapag ikaw ay nagbibigay doon sa ano, hindi eksakto, na 10,000, 9,500 lang ibibigay mo kasi i-remit mo sa BIR yung 500. So, unahin na natin sa cash on hand na credit, 9,500. So, credit si cash on hand, ay kasimbang pala yan. Cash on hand, 9,500. Ito yung panahon na pwede kang magkamali. Ang taas ng percentage na ikaw magkamali at hindi magbalanse. Kaya meron pong trial balance after kang magganito. So 102 pala siya si cash on 102. So si EWT rent, yan po yung tinanggal mo na expanded withholding tax. Yan ay utang mo. Utang mo sa gobyerno. So nandito po siya liability. So ilalagay po natin EWT 500 credit CJ1. O yan. Siguro naman yung matatalino sa inyo, alam na niya ito, pwede nang matulog. 320. Bumalik kayo pag nandun na tayo sa CRJ at saka sa CDJ. 320. Yan. Pero yung hindi pa rin nakakaunawa, dyan lang muna kayo. Okay, office supplies. Meron kang 3,000 na office supplies. 3,000. Yung mga online sellers, pwedeng ano lang yan, general supplies na lalagay nyo para yung packaging at saka yung office, isa. Malit lang naman yung business nyo. Inihiwa-hiwalay yan kapag kapag malaki masyado na yung mga ano nyo, gastusin. 120 at saka malaki yung business. Ang importante natututo kayo. So may accounts payable pala yan, inutang mo pala yan. So 3,000 accounts payable. Ay, kalimutan ko yung number ni accounts payable. 510.
Di ba? Ang dali lang. Ayang kaya nyo. O, tapos, tatapusin ko pa ba itong April? Meron na akong nagawa actually niyan. Parang yung mga nagluluto sa, ano, sa TV. na, nasa kalagitnaan pa lang sila nagluluto, papakulo pa lang, mamaya lalabasan nila, luto na. Meron din po ako ganun. Gusto niyo ba? Ilabas ko na. Hindi ko na ituloy. Accounts receivable, 40,000. At teka, hanap tayo ng mga ano, yung mga hindi mo masyadong nagagawa. Kagaya nito. Okay, equipment, cellphone. Pumili ka, cellphone ng 12,000. So, meron kang equipment, cellphone. Nakakabagot ano. So, magkano na nga ba yun? 12,000. Tapos, utang pa daw. Teka, balikan natin. Utang pa daw. Hindi ko na-memorize. 222. Ayan, si cellphone. Okay. So, nahanap natin tama ba? RF222. Nahanap din natin. Tapos, cash in bank. Gumamit ka pera mo sa, ano, sa bangko. 7,000. Credit siya eh. So, nandiyan sa credit. Tapos, accounts payable. 5,000. Tama ba? 5,000. Hindi ko na nalagay yung reference number ha. Na GJ1. 5,000. Okay. So, tigil na po tayo dyan sa April. Dahil lito-lito na kayo. Yan ang kaya ko ina-advise yung mga online sellers na 5 ang libro para maiwasan nila yung ganitong klaseng hassle, dahil sinusulat. Ganon din yung mga dadalawa lang ang libro. Mag-apat na kayo. Kasi ito yung hassle ng pagsusulat. Except lang kung talagang passionate kayo sa pagsusulat, o di go, hindi ko naman kayo pinipigilan. Pero ina-advise lang po kung sakali lang po na palitan nyo na ang inyong dagdagan nyo na ang inyong mga libro. May accounts payable ka na dyan, 510. Okay. So, halos, alam nyo na yan, halos pare-parehas na lang po yan. Ganon din yung salaries and wages. Meron kang EWT salaries, 3,000, cash in bank, 27,000. So, ang importante, ito po. So, nailipat na po natin as if nalipat na po natin lahat ng April sa ledger. As if, ano po? Ngayon, tatandaan nyo po ito. Yung iba po kasi na companies na malalaki o kahit maliit, medium, yung mga medium, ay every month gumagawa sila ng financial statement. So para magawa yung financial statements, may mga adjusting entries silang ginagawa. Eh dahil maliit ka lang, hindi mo naman gagawin yun. Napaka-tedious at saka napakagastos. Di ba? Sinasabi ko sa inyo kanina yung oras na mauubos. Masyado na pong maano yon, matrabaho para sa maliit lang na negosyo. Pero dahil ikaw ay nagbayad ng renta noong April, prepaid. Ibig sabihin ng prepaid, ikaw ay nagbayad ng para sa April noong April 1, hindi mo pa nauubos nung time na yon, eh April 30 na, ubos na siya. So dapat gumawa ka ng entry na ubos na yung prepaid rent mo. Importante po yun. 4 libro mo, 2 libro mo, o 5 libro mo, 10 libro mo, importante po yan. So, at the same time, nagbabayad ka na rin ng nagre-remit ka na din ng EWT ng rent. 'Di ba kinaltasan mo ng 500 pesos yung rent? I ire-remit mo na before the 10th day ng bago ka umabot sa sampung araw ng next na buwan. Tama? So, i-remit mo na. So, yung EWT mo na credit kanina, magiging debit na. Ayan na po. So, nag-remit ka na sa BIR 500. Cash on hand 500. Ngayon po, sige, i-ledger po natin yan. Para at least baka sabihin nyo, paano i-ledger? EWT rent. At least may debit tayo ng EWT rent kanina. So makikita nyo na po itong EWT rent na credit side. Oops, mali.
Nandito. Ayun, EWT rent, na credit kanina, ngayon debit na. Babalik ta rin mo na po. Kasi iniremit mo na yung pera kay BIR. So ibig sabihin nun, wala ka nang hawak. Zero na. 500 sa debit, 500 sa credit. Kaya kita mo, may mga wordings ako dati pag nagtuturo ako. Okay lang yan kasi magkikita sila sa ledger para magbalanse. Yan na nga po yun. Nakita na sila sa ledger, zero na siya. So wala na, di ba? So yun po yung ibig sabihin po noon. So ngayon, balikan po natin dito. Yung rent expense, yung binayad mong na prepaid rent noong April 1 na 10,000 na consume mo na ng April 30 up to April 30. So babalik ta rin mo rin siya kagaya ng EWT. Yung rent expense, yung prepaid rent, babalik ta rin mo. Punta tayo sa prepaid rent dito. Prepaid rent, babalik ta rin mo na. So, 10,000. So, nagkita na sila, zero na. Tama? 10,000 minus 10,000, zero. Ngayon, dahil na-consume mo na yung rent, nagkaroon ka ng expenses na 10,000. Yan, dalhin natin ngayon yung expenses dito sa rent expense, debit na siya, 10,000. Okay, tatandaan niyo po yung ano yan, yung mga entries na yan. Kaya kita nyo, kahit ako malilito diyan, kaya linalagyan ko na ng kulay. Kaya kung ano, maglagay kayo ng konting parang yung hindi makikita na ano, hindi masyadong halata, maglagay kayo ng ano, ng agad-agad ninyong mga markings para kapag next month ay alam mo na yung yan pala dapat ayusin ko. Ito pala dapat ayusin ko. Lalo na kung hindi ka nagkakaroon ng financial statement monthly. Okay, so kailangan mo ayusin 'yan. To record April rent expenses. Okay. Yung ngayon dahil magbabayad ka ulit May 1, meron ka ulit isusulat na prepaid rent. Okay, May 1, yan ay rent mo, prepaid rent mo ng May 1 to May 31. Okay? So, meron ka ulit 10,000, EWT 500, cash on hand 9,500. So, parang kinopya mo lang yung April ano mo. Pero bago mo isulat yon, tapusin mo muna ito at saka ito para ma-close na yung mga binayad mo. Pero kung hindi ka nagbayad o hindi ka nag-remit sa BIR, nakalimutan mo, hindi mo pwede ilagay sa journal yan, ha? Saka ka lang mag-journal niyan. Ito po. Saka ka lang mag-journal niyan kapag naka-remit ka na sa BIR. Huwag basta-basta mag-journal, baka makalimutan mo, may utang ka pala, tapos next month, penalize ka na. Okay? Saka mo lang isusulat ito kapag na-remit mo na sa BIR. Kung penalize ka, yung penalty po, hindi kasali sa bookkeeping po yun, ha. Hindi siya deductible. Except lang po yung interest. Yung interest lang po ng penalty ng BIR ang deductible po. Hindi po deductible yung mga penalty. Hey, pati nga income tax expense yun ba, babayaran mong income tax mo, hindi rin po deductible yun. Okay, so ngayon, meron kang biniling vehicle last month. Gagawan mo na, kabibili mo pa pala ngayon sa May. So, meron ka ng vehicle, 1 million, cash in bank, 200,000, saka accounts payable. Ledger natin para at least alam mo na meron kang ganyan. So, vehicle, 1 million. Ang worth niya, 1 million. So, sulat po natin dito, vehicle. Ayan po, 1 million. Wala pa siyang accumulated depreciation. Hindi pa nagde-depreciate ka, ano pa lang kabibili pa lang po. Tapos, cash in bank na 200,000, pinang down payment mo po 'yan, 200,000. So, hindi na ako naglagay ng reference, alam niyo na, nasa GJ2 na po ito. GJ2. Kasi ano na, ang date na po ay May. May na po 'yan. Tapos meron kang utang, accounts payable.
800,000. Okay. So balikan po natin ngayon ang ating May. Yun, yung fuel expense, alam niyo na pong gawin yan. Ngayon, puntahan natin itong mga linagyan natin ng mga marka. Yung equipment mong cellphone na binili ng April, kailangan siya ay mag-depreciate na kasi isang buwan na. So puntahan natin ngayon yung 4, May 4. Ito, paano ko kinenta? Ginawa ko lang siyang 2 months kasi mumurahin eh, 12,000. Baka hindi umabot ng 3 years. Ay, ginawa ko lang siyang 2 years. So baka hindi umabot ng 3 years. At baka pag nabagsak mo eh sira na. So ginawa ko siyang 24 months. So 12,000 divide pala ito hindi times divided by 24 months 500 po. Okay, so ang monthly depreciation po niyan ay 500. Paano isusulat? So depreciation sa ledger 500 depreciation expense. Wag mo nang yung iba lalagyan pa nila pangalan na dash cellphone. Hindi na po sa accumulated depreciation na lang ilalagay. Yung ano, sama-sama na lang yung depreciation expense ng mga iba-ibang equipment sa isang account, depreciation expense. Pero pagdating po dito sa accumulated depreciation, hindi pwedeng pagsama-samahin. Kanya-kanyang accumulated depreciation ang ilalagay. So, may kanya-kanya sila. Cellphone, may accumulated depreciation po ng cellphone. Ayan po. Ito yung equipment na cellphone, tapos ang kanyang accumulated depreciation nasa ilalim lang po niya. So 500. Okay. Lalabas kasi yan sa sa balance sheet. So, asan na tayo? Tama ba tayo sa date? Kanina nalito tayo eh. So, ano pa itong nalagyan natin ng mark na dapat ayusin ng next month? So, yung cellphone mong binili, yung salaries and wages. Okay, di ba? Nagtanggal ka ng EWT. Dapat i-remit mo na yan sa BIR bago mag-agis. Okay. So, EWT, May 31, lagot. Penalize yan. dapat, dapat nung May 10, dapat nung May 10 to nag-remit. Okay? Mali lang po yung date. So, yung EWT, binaliktad na, kagaya nung rent kanina, cash on hand, nagbayad ka 3,000. Mali po yung date. Ano po? Yung date na ganyan, penalize na po yan. Okay po. So, yung salaries na yon and wages ay gagawa ka ulit para po sa ano kasi expense na po 'yan hindi kagaya nung rent na prepaid. Ito po ay expense so hindi mo na binabaliktad 'yan. Okay? So expense na kasi siya kaagad. Yan po. Okay? 30,000 gawa ka ulit. 3,000 this time next month ay bago mag-adjust ka magre-remit. Penalize ka niyan. Okay? Kung ginawa mo ng 31. Okay po. So, tingnan natin ulit kung ano pa itong aking mga markings dito na dapat gawin na importante. Ay yung pong cash on hand, meron pong nag-remind ang sarili ko, niremind ko ang sarili ko diyan sa unearned revenue. Kasi siya ay saka pa lang siya magagawa sa May 20, sa May 24 pa isa-serve yung in advance na 35,000. So, naglagay ako ng note para just in case makaligtaan. Kasi siyempre gawa ka na ng gawa, nakaligtaan mo ng baliktarin. Dapat babaliktarin mo po siya. Yung May 30, ito po siya, unearned revenue. Binaliktad na, unearned revenue, 35,000, service revenue, service na siya, revenue, naging yung liability, naging iyo na, pera mo na. At yun ay tinanggal mo na as utang, kaya naging ilalagay mo na rin sa service revenue.
Kaya kung hahanapin mo sa unearned revenue dito, kapag ipinost mo, kanina dapat nakalagay ito unearned revenue na 35,000 dito ha. Hindi, tinigil natin kasi yung April eh. Tapos ngayon, 35,000 ngayong May. So, zero na siya. Okay? Tama po ba? So, nagkita na sila, zero na. Wala ka ng utang na iserve. Na iserve mo na yung utang mo. So, zero na. Lumalabas sa ledger. Equipment. So, salaries, tapos na natin. Itong unearned. Itong depreciation expense. Di ba may depreciation expense ng laptop monthly na 10,000? Dapat wag mong kakaligtaan yan. Laging meron yan hanggang sa maubos yung hanggang sa fully depreciated siya. So, 10,000, kokopyahin mo lang yan at ilalagay mo dito sa May 31. 31. May 31 po ang May. So, depreciation expense, laptop, 10,000. Ito po yun. Okay. So, syempre, ledger mo rin po yan. Okay. So, saan si laptop? Yan yung beginning balance na 10,000. Na-carry niya. Kaya 10,000 ngayon po dyan. Actually, dapat meron pang isa pang 10,000 kasi yung April. May na tayo niyan eh. So, depreciation expense, 10,000. Dapat dalawang 10,000 na rin po dapat yan ang napunta sa laptop. Okay. So, hindi na ako naglalagay ng mga reference number ha. Alam niyo na po 'yon. Pati date, alam niyo na po 'yon. Madali naman kayong kausapin eh. College naman kayo. Di ba? So, madali. Okay. Ah, dahil ang May ay ang lahat ng transactions ng May ay inilagay natin sa ano na tayo, apat na ang libro natin. Natatandaan nyo, apat ang libro natin. Meron na tayong CRJ ng May. So, paano ngayon ito ililipat? Okay, May na eh. End of the month. Tama ba? So, end of the month ng May. Teka, atras ko ng konti yung... Ayan. Ito, May. May 1. So, ano ililipat mo dyan? Hindi mo na isa-isahin. Yung total na lang po. So, meron kang debit na 2.5 million sa cash in bank. So, pupunta ka lang doon sa cash in bank, debit 2,500,000, 2.5 million. Ngayon, sa ano reference number niya? CRJ. Siyempre, every month po yan, page by page. So, April, May po yan. So, panlima ng page yan. Kung sakaling ikaw ay nagme-maintain ng, ano kasi, nung January, page 1, February, page 2, March, page 3. Okay, so May yan, page 5 na siya. Kaya naintindihan niyo po, bakit biglang lumaktaw? Baka magtaka po kayo. Every month, page by page. Okay? Number 101. So, saan mo ilalagay yung 101 na yan? Di ba? Ang dali. Isang pindutan mo lang. Tapos mo ang isang buwan. Hindi kagaya nung kanina sa April, mababagot ka. Mababagot ka. Tapos 20,000 ngayon to sa cash on hand. Meron kang debit na cash on hand, 20,000. Di ba? Dali. Kung mabagot ka pa niyan, ewan ko na ha. Tamad ka na talaga. Sorry, ang mga words, baka bigla ako ma-flag dito. 20, debit. Eh, no sa debit, wala siyang katumbas na credit. No? O, di ba ang bilis? Mamaya yung katumbas sa mga credit, isang bagsakan lang din. 102, doon po inilalagay sa ilalim. Ngayon, meron kang service revenue, yun yung katumbas ng 20,000 ay na 20,000 ng service revenue. So credit 20,000, service revenue 20,000. Saan galing? Si RJ 5.
Tapos code 600. Saan ka tumitingin? Sa total ha, sa total. Dito po, dito sa kulay pink na po tayo. At tapos sa owner's capital may 2 million. So credit 2 million, owner's capital, lumampas, 2 million. Tama ba? Ay kulang. Kulang na zero. Okay. So saan siya? 580. 580. Accounts payable, kalahating milyon. So, punta natin sa accounts payable, credit, accounts payable. Nagbayad ka na, hindi pala, umutang. May utang ka, accounts payable, 500,000. So, yung iba pala, kapag gumagawa na sila ng adjusting entries, may mga total yan every month. Pero dahil tayo ay tuloy-tuloy, isang quarter, tuloy-tuloy ka lang din. Lagyan mo lang ng date para nakikita kung yan ay tama yung date. Ako, nakalimutan ko yung numero. So, nakalimutan ko yung numero na accounts payable natin. Parang 512 yata. Okay, so ganyan na lang. Wala naman kaso yan. Ayusin mo na lang kung nagkamali ka. Okay. So, ganun lang kabilis, di ba? Bilis ang isang buwan na yon na cash transactions. Siyempre, meron ka rin namang cash disbursements na isang buwan. Ilalag mo rin po yan. So, ganun din, may credit side ka na cash in bank na 40,100. 40,100. Galing sa CDJ 5. So 101, CDJ 101. So EWT payable 15, EWT payable o kaya EWT malamang ano yun, rent ba yun? Teka, dalawa EWT natin. Rent. Rent nga siya, 15. Siyempre, babayaran mo rin yan next month. Kaya ino-note mo. No-note mo yan. I-remit mo kay BIR. So, bahala ka kung paano ka mag-note as received. Ano ba ang number nun? Nakalimutan ko na, nakalimutan ko yung number. So, lagyan ko na lang ng apat na X. Prepaid insurance, debit side, 25,000. So, nagbayad ka. Bakit prepaid ang insurance? Di ba gano'n naman? Ang insurance, wala kang magagawa. Talagang magbabayad ka before mo magamit ang insurance. Wala naman postpaid na insurance eh. So, 115. Service return and allowances. So, nasa cash disbursement ko po yan ha, kasi sigurado yan. Magsasaoli ka ng cash. Unlike sa online, hindi ikaw yung nagsasaoli ng cash. Si platform. Magre-report na lang si platform sa iyo na na-charge ka ng how much. Kasi uh, kay tawag dito, dahil nagbayad siya ng refund. So, meron kang refund, yan, 350. So, sales return and allowances. Hindi pala sales, service return and allowances, 350. Baby, 630. Naintindihan?
Hindi, tuloy natin. Interest expense. Debit 500. Interest expense. Mas madali kapag meron kang mga ganyan, di ba? Mga CRJ, CDJ. Total na ng isang buong buwan, 835. Bakit XXX? Kasi po, nakalimutan ko yung number ng ledger. Kunyari na lang, numero yan. Okay, salaries and wages, 15,000. Kada sa salaries and wages. Ang alam ko, salaries and wages, walang ano yan eh, walang prepaid. Sana meron. No? Tapos hindi ka napapasok. Yung nakuha mo ng 1, 2, 3. Okay. So, nakalimutan ko na naman yung number, 810. O, baka tanong niyo ako, bakit may mga XXXX doon ha? Nakalimutan ko po number. Number ibig sabihin yan. Okay, ano to? Subscription fee 250. May subscription fee na 250 expense. Subscription fee 250. Okay, 840. Okay, nababagot na kayo? Di pa. Ito pinakamahirap sa lahat eh. Magsulat-sulat. Yung bang hindi ka na mag-iisip. Mas maganda yung nag-a-analyze, nag-iisip ka eh. Nag-journalize ka, nag-iisip ka eh. Nag-challenge isipan mo pagdating dito sa Unledger, yung sinulat mo, susulat mo ulit. Ay, grabe. Okay, ito. Siyempre, yung June, uulitin mo ulit yung una mong ginawa dito sa mga may mark ka, di ba? Kung gusto mo, dito ka na sa dapat nag-mark dito sa May. Sa June, gagawin mo ulit yung rent, EWT rent mo na 500 kasi nag-remit ka na kay BIR. Ito po siya, di ba? Tinanggal mo yan doon sa landlord mo eh. So, i-remit mo na kay BIR. Tapos magsusulat ka ng rent expense kasi yung May mo na-consume na, nasa June ka na, dahil na-consume mo na, binaliktad mo na si 10,000. Explain ko na yan kanina, inuulit ko lang. Okay po, ang binaliktad mo doon yung prepaid rent, naging credit na siya. Pero naglagay ka ng expense kasi na-consume mo. Siyempre, gagawa ka ulit ng prepaid rent para sa June 1 to June 30. Ayan. Prepaid rent 10,000. EWT na naman 500. Cash on hand 9,500. Okay. Ngayon, yung depreciation mo ngayon sa vehicle, ano ginawa ko? Yung 1 million, kasi tapos na ang isang buwan. Tama? Nakikita nyo sana ito pag-highlight ko. Baka lalo nyo hindi nakita. Yung 1 million, nag-less ako ng salvage value na 100,000. Just in case na mabenta mo pa ng 100,000 yung sasakyan mo. Equals 900,000. Ginawa ko siyang 5 years lang kasi ang Grab, hanggang 5 years lang ang buhay ng sasakyan. Hindi na siya i-renew after 5 years na buhay nung sasakyan. So anin mo, di bibili ka ulit ng bago. Anin mo yun. Di ba? So benta mo na lang. Except lang kung marami kang garahe, di paggamit mo sa anak mo. So, o kaya pamalengke mo. O, di ba? Sosyal. Ah, tapos, yun. Divided by 60, lumabas po 15,000. Monthly 15,000. At least po, yung sasakyan mo ay nabawi mo na tax deduction pa. Yung binayad mo na 900,000 sa sasakyan. Pero actually, 1 million yon. May salvage value pa na 100. Pero hindi lang yan ang binabayaran mo sa bangko. Meron kang interest. Di ba? Meron ka munang hulog. Hulog muna pala. Meron kang hulog. Huhulugan mo yan. Di ba? Tapos na isang buwan, maghuhulog ka na. So, ang amortization for 5 years is 22,222.22. Sana po nakikita nyo ha. Okay. So, yung accounts payable mong vehicle, binaliktad mo na yung 22,000 lang kasi yun lang naman binayad mo. So, cash in bank, 22,000. Yan po. Okay.
Tapos, siyempre, yun po yung amortization mo. Pero aside doon sa amortization, may babayaran kang interest expense. Magkahiwalay po talaga ang ano niyan. Hindi ko kino-compound. Nalilito ako. So, therefore, ang binabayaran mo pala sa bangko is 27,222. So, kung kinompound entry mo ito, dapat ang vehicle mo 22, debit, interest expense 5,000, credit cash in bank 27,222. Pwede rin po 'yun. Okay? Pwede rin po 'yun. Kaya lang kasi po itong interest expense dadalhin ko sa CRJ. Kaya po ako gumawa ng sarili niyang ganyan. Ay, hindi pala. Hindi pala pwede po sa CDJ. Pwede po sa CDJ yan. Kaya lang kung wala kang interest expense na column doon, pwede na po dyan sa General Journal. Okay? So, pwede po ito sa CDJ para hindi ka na every month nagsusulat pa sa General Journal niyan. Pwede rin po itong accounts payable na to. Maglagay ka ng ano mo doon sa CDJ ng accounts payable na debit doon sa CDJ mo at ilagay mo yan. Okay? So, pero kung wala kang CDJ, tis ka. Lagay mo dyan sa General Journal. Itong dalawang ito. Okay po? So, kay ikaw po mag-a-adjust. Depende sa ano mo, sa ginagawa mo sa business mo. Hindi pare-parehas. Okay? Kaya nga ang kinukuha nyo dito, principle. Hindi ibig sabihin porket yan na yon. Dapat uniform tayo. Hindi po. Hindi po yon. So, gusto ko yan sa CDJ eh. Di sa CDJ yan. Gusto mo sa GJ o di sa GJ. O di ba? Aaway pa ba tayo doon? Hindi na. Basta importante, balanse ka pagdating sa trial balance. At saka importante, tama ang computation mo ng taxes mo. I-audit ka naman eh. Sasabihin sa audit kung mali ka o hindi. O, di ba? At least natuto ka with penalty. Di ba? Para kang nag-tuition fee. Okay, 300,000 po yun. Divided by 60 months. Kaya 5,000. Kunyari, 300,000 ng interest. Okay? So, i-divide mo ng 60 months, kasi 5 years lang, so may interest expense ka na 5,000. Importante po yun ha, magkahiwalay po yun ang ang entries ng interest expense at saka doon sa accounts payable na binabayaran mo. Nandoon po yan sa sasakyan, alam ko naka-itemize po yun kung magkano yung hulog sa sasakyan, magkano interest. Kung wala, itanong mo sa bangko para at least alam mo kung paano kinukompute. Kung ikaw ay VAT, mas mainam. Kasi may meron kang input VAT dyan. Charges yan ng ano eh, ng, ng bangko. So therefore, meron silang VAT na kinuha sa'yo. So malamang merong input VAT po. Yan. Sayang din yun, di ba? Depreciation expense na po tayo. Doon sa cellphone, di ba monthly, gagawin mo? Yan. Kaya nandyan din yan. So yung salaries, ganun po ulit. Penalize ka ulit kasi June 30 ka nagbayad nag-remit sa BIR, penalize ka ulit. Ako, hindi ka na natuto, ano? So, hindi na natin i-record yung penalty. Kaling nasa bulsa mo yun kasi wala naman hindi naman pwede i-record eh. Kung yung iba, yung kumpanya, nire-record nila dyan eh. Gagawa sila ng isang account na na hindi yun lalabas sa income statement pero yun ay lumalabas na expenses lang ng company pero hindi kasali sa income statement. Meron po yun. Okay, nakalimutan ko lang po tawag. So, depreciation expense ng laptop mo na 10,000, dapat nandyan po yan at ililipat mo ulit sa ledger. At saka meron pala tayong nakalimutan dito sa CRJ ng May. Napansin ko. Nandito rin naman siya, di ko lang pinansin. Si RJ May. Di ba? Meron kang kita nung May accounts, meron kang kita na revenue 20,000. Dapat magbayad ka ng percentage tax mo. Di ba kapag solid na GJ lang ang gamit mo, every time na meron kang service revenue, agad-agad na meron ka ng percentage tax na entry. Yun. So every month maglalagay ka ngayon ng percentage tax mo. Kinompute mo na po
Yung 20,000 times 3% is 600. So, yun po yung nandito na inilagay ng May. Ayan, percentage tax. Okay, naintindihan po. Pero yan, siyempre, ilalagay mo ulit sa ledger. Oh, mapupuno yung ledger mo. So, uulitin natin ang pag-ledger ng galing sa CRJ. Baka kasi meron pong hindi po nakaintindi ng agad-agad. So, nandito na tayo ng June. So, cash in bank. Okay. So, nandito na po tayo ng June. Date na po natin ay June. So, meron kang cash in bank na 2.5 million. From dito sa June. Okay. Etong June mo na 2.5, para alito, ano? Balance forwarded, ilalagay po dito sa balance brought forward, 2.5. Wala ka namang cash in bank dito na na-receive. So, zero. Zero po ito. So, wala po tayong ile-ledger na cash in bank, zero. Pero dito po sa total na ng ah, April at saka, pala, May at saka June, 2.5 na. Kasi po, nag-accumulate. Nag-accumulate po yan. So, meron tayo dito cash on hand. Ito lahat. Ito lahat, ito, ang total po niyan ay 1,070,000. So, may debit tayong 1,070,000 sa cash on hand. 1,070,000. At galing na po yan sa CRJ 6102. Ang inililipat po natin sa ledger ay yung total lang po ng June. Ayan. Okay, huwag kayong magkakamali. Itong total na to ay yung cumulative nakita mo ng May at saka June. At saka pagdating mo, dapat kasali din ng April yan. Kaya lang nga, wala tayong CRJ ng April. Kaya po hindi nakasali. So, sa service revenue mo, ito po ang kinita mo. Hindi kasali yung 20,000 sa taas. Kasi may-record mo na yan. Last month pa yan. So, meron kang 1.7 million, ay 1,070,000 na service revenue. Si RJ6. Naintindihan po? Yung total lang po ng June ang inilagay po natin sa ledger. Hindi kasali itong kulay dilaw. Ito lang po green at saka pink. Okay. So pagdating po natin sa CDJ ng June, yung pink lang po ulit dahil siya yung credit. Dito lang po sa June, ang isusulat yung hindi kasali yung last month. 350,000 po. Hindi 390 ah. 390, 100. Hindi po. 350,000 lang po. So meron kang credit na cash in bank na 350,000. Okay? So, 101. Ang inileledger lang po natin ay yung lang pong total ng June. Hindi po kasali yung accumulated na total na dito sa yellow. Hindi po. So meron kang itong EWT payable mo, last month pa po yan, kaya wala. So meron ka po dito sa equipment, bumili ka 300,000. Ito yung salon. Ito na yung salon na ano, halo-halo nga business natin no, every month iba-iba. So, 300,000 equipment. So, nandun po yung equipment na 300,000 sa loan. Yung para sa salon po natin ginawa, 300,000. Sana po naintindihan nyo yung mga shortcut ko at hindi kayo nalilito. Supplies, 50,000. Dito lang po sa June,
po ha, hindi kasali yung last month. Actually, zero nga last month. So, June, supplies. Bumili ka ng supplies. Ang dagdag. Office supplies, June, 50,000. Okay. So, kunyari, tapos na tayo. Hindi kunyari, totoo. Ay, meron pa pala. Percentage tax. O, di ba? Yung kinita mong 1.7 million ng June, 1,70,000 ng June. Ito po, 1,70,000 times 3%, meron kang percentage tax na 32,100. So, isinulat po natin sa GJ ng June. So, monthly na lang ang sulatan mo ng percentage tax. So, yung iba naman, quarterly ang sulatan po nilang percentage tax. Di ba napansin nyo, cumulative naman yung ano, yung kino-compute natin dun sa kulay yellow. So, since nag-accumulate naman, kung ano yung dulong-dulong revenue mo, yun yung itatimes mo ng 3%. Net ha, yung net, less mo discount, just in case nagkaroon na ng discount. Punta na po tayo dito. As in bank, ganito po ang gagawin. Tapos ka na. Halimbawa, quarter na. Tapos na yung quarter. Yung iba, monthly nila ginagawa ito dahil ikaw maliit lang. Pare-parehas lang tayong maliit. Okay, so in-add mo na yan. Tapos i-add mo rin po ito. Gagawa ka na kasi ng trial balance. Kung alin doon yung mas mataas, ito mas mataas, di ba? Debit kaysa credit. Dito mo ilalagay yung difference. So, ito, minus, ito. Ito po yung balance mo. Okay, yun. Okay? So, yan na po yung balance. Yan po yung pupunta sa trial balance. Nasa debit side. Kasi siya yung mas malaki. Intindihan? Ulitin natin dito. So, naglalagay na po tayo ng diretsong linya. Tapos, i-add po natin. Tapos, i-add na rin po natin to. May mga kinakabahan na. Hindi ko tinapos ang ledger ko. Sabi ko sa inyo, meron na akong naluto eh. Meron na akong nagawa dyan eh. Lalabas ko na lang mamaya. Okay. So, mas malaki ito kaysa yan. Mas malaki debit. So, dyan mo ilalagay yung difference. Okay, para hindi ka malito kapag nagkaroon ka ng trial balance. So, therefore, ang cash in bank mo ay nasa debit kasi siya yung ano. So, to balance mo. Okay. Next po. Ito, 20,000 lang ang nandyan. So wala, 20,000. Hindi lang balance mo. Lagay mo na balance. Pag-iisa lang siya eh. O ito, zero. O, di ba? Ano gagawin mo pag zero? Lagyan mo zero. So to balance. O, 525,000. So ito, zero. So accumulated depreciation ng salon, zero. Di zero. Wala. Tapos itong laptop, 50,000. Yan lang po yung balance niya. Tapos ito na po, accumulated depreciation. Kaya po ang records nyo, kompleto, para ito'y matayuan nyo na tama. So, itong 10,000, yan lang po yung balance mo. So, lalagyan mo ng balance pala yun. Okay. Tapos ito, balance. Balance yun. Okay. Kasi nag-iisa lang. So, alam nyo na, ano po? So, ngayon, punta tayo sa trial balance. Gusto ko pong buksan yung aking yung maayos kong nilagyan ng ledger. Ito po yun. Ano, kompleto. O, yan. Diba? Maayos ko po yung inayos. Nagpakapuyat po ako dyan. So may balanse. Ang balanse niya is 3 million. Yan po, Kasimbank. So may mga balabalanse ngayon. Paano yung gagawin sa trial balance po yan? Hanggang trial balance lang po tayo ha. Para next week, financial statement na po tayo. Pero mag-adjusting entries muna. Bago ano. Tapos next week, yun na po yung huli natin. So meron akong hinandang trial balance na po dito para madali. Yan. Kung gusto niyo pong screenshot, nasa sa inyo po. Sige, ayos ko lang po. Para at least man lang meron kayong, oops, masyadong maliit. Yan po kasi yung mga account.
titles po natin. So, paano yung 8%? Gagawa pa ba financial statement? Opo, kasi gumawa po kayo niyan eh. I-attach niyo ba yun? Hindi na kailangan i-attach. Pero kailangan yung gumawa ng financial statement, yung mga 8%. Okay, record niyo po yun eh. Okay po, ano na ha? Na-click na. Nandiyan po yung pangalan niyo sa taas. Tapos interim trial balance o interim income statement. Ganun yun. Saka na po. Next week na po yung iba. Tapos ito po yung ating account titles. Yung account code na ginamit ko, nandito na rin po siya sa kaliwa. Okay, so gawan po natin ng formula para po hindi tayo masyado mahirapan. So, cash in bank, normally, yan ay debit. So, ilagay ko na kaagad sa debit. So, equals. So, pupunta tayo sa ledger. Kung ano yung balance mo sa ledger, ito po, yung balance, i-click mo yan, tapos enter. So, nandun na po. Okay, nandun na. Nakikita niyo po dito sa ilalim. So, equals ulit yung cash on hand. Debit po siya kasi debit talaga ang balance niya. So, ito po yung balance. So, enter. Accounts receivable. So, ganun din. Talagay ng equals. Puntahan natin sa accounts receivable. Siguro naman, tsatsagain nyo ng makinig. Kakaunti na lang, matatapos na po tayo. Tapos, prepaid rent. Parang nawala. No, hindi, meron pa pala yan. Tignan pa rin natin. May 10,000. Kasi monthly, meron ka nga naman prepaid rent. Tapos, prepaid insurance. Meron kang 25,000, alam ko. Office supplies. Ganun lang po. Nililipat nyo na yung balanse. Yung pong balanse po ang inililipat. So, yung equipment mo na sa loan. Oops. Wala kasi, hindi tayo naglagay ng kinakaltasan ka ng withholding tax. Kaya po, wala tayong CWT, EWT na transaction. Yan po yung equipment. Tapos, di ba meron yung accumulated depreciation? Credit lagi ang accumulated depreciation po. Yan. So, kontra siya doon sa account na yon. So, si Salon, meron na bang accumulated depreciation? Check natin. Wala. So, zero. So, wala. Lagay lang tayo dito, wala. Para lumabas. So, dito sa laptop, 50,000. Accumulated depreciation ni laptop, 40,000. So, hanggang next month na lang buhay ni laptop. Okay? So, si cellphone, 12,000. Tapos meron sariling accumulated depreciation si cellphone, 1,000. Dalawang buwan na siya. Tapos si vehicle, 'accumulated depreciation vehicle, 10,000. So, tsaga na lang po. Madali na lang po ito. Tsagain nyo na lang po makinig muna. EWT rent. Ganyan po talaga bookkeeping.
Mamahalin mo siya kahit hindi kanya mahal. Ah, 2,000. So mali yung aking ginawang ano. Dali lang po ha. So 2,000. Mali yung equals to. Dapat pala credit na siya. So dapat dito 2,000. Salaries, accounts payable, credit, percentage tax payable. Commerce capital. Parang may naghihilik na. Tapos debit po yung drawings. Sana tama lahat itong pag-post natin ng debit credit. Ano po? Kung hindi man, huwag kayo mag-alala. May niluto na rin po kung tapos na dyan. Papakita ko na lang sa inyo yung tapos na. Pero hindi ko naman siya shortcut ngayon. Tatsagain nyo na. Kasi ganito po talaga ang buhay. Service revenue, credit po yan. Di ba? So, yan po yun. So, debit na po ang service returns and allowances. Okay. Puro debit na halos lahat to. Walang discount. So, dito lang. Ito yung spend fuel expense. Kung paano nyo inayos ang ledger, yun din po ang ayos ng inyong trial balance po ha, para hindi kayo magkalito-lito. Utilities, rent expense, salaries and wages, advertising expense. Para sunod-sunod lang, hindi na ano. Ganda nga ito kapag automatic eh, na pagkasulat mo pa lang, okay na. Maraming ganon. Kaya kung meron kayong ganoon na ano, at least man lang, gamitin nyo. Pinili nyo yata yun eh, di gamitin nyo. Depreciation, interest expense, subscription fee. Hindi pa tayo tapos sa ledger ha. Yung sa adjusting entries, magle-ledger pa tayo doon. Saka sa closing entries. Ano na ba yun? Percentage tax payable. Ayan, balanse. Okay? So, ibig sabihin nun, hanggang dito sa trial balance, balanse na tayo. So, kung sakali man may mga mali tayo sa adjusted trial balance at hindi magbalanse, hindi magbalanse ang cash flow natin o income statement natin o balance sheet, ang problema na lang ay doon na sa paglipat ng mga numerong ito. So hindi na natin babalikan yung mga ledger
o yung iba pang mga naging simula natin kasi hanggang ngayon goods na tayo. Okay, so okay na hanggang dyan. So yung mga susunod nating gagawin ay mas madali na. Hindi na tayo masyadong lalayo. Pwede pa rin tayong magkamali niyan, okay? So, walang perpekto. Lalo pa tao lang, napapagod, na ano ang mata, nagugutom. Ah, Siyempre, napapagod din mag-isip, kaya nagkakamali po talaga. Ano po yan? Nauunawaan po yun sa lahat. Okay? So, kung wala na po kayong question, kung meron man kang question yung mga nasa live ngayon, kung meron pong tagabasa, pakibasa na po at subukan ko pong sagutin.